So yun, welcome back na naman dito sa aking munting YouTube channel. Ngayong araw ay meron naman tayong gawin. Itong diesel, ayaw umandar. Nabuksan ko na ito, check ko na ang nozzle at saka injection pump kasi gabi ito dinala. Di ko lang na-videohan ang pag-check ko, pero ngayon ipapakita ko kung paano ko testing ito sa aking ginawang pang-testing o calibrator. Kasi ang sira nito ay itong kanyang injection pump. So kasi pagdala dito, inalog ko, maalog ang kanyang tangke. Merong lumalagatok sa loob, oh. Ayun, oh. Ibig sabihin niya, yung kanyang pinaka filter sa loob ay naputol na. Ganito ang kanyang filter sa loob, oh. Kaya ito ang unang madadamage, ang kanyang injection pump. Kaya kailangan i-check mo palagi itong kanyang filter, kasi pag pinasok ng dumi itong kanyang plunger ay sisingaw, masisira na siya. Kaya yon, ayaw na umandar. Nasa traktor na kaya umalog sa loob ang filter, kaya ito napuputol. So mapuputol yan sa loob kasi parang ano lang naman to, papel o karton. Kaya kailangan palagi mo siyang checkin o palitan. Kahit na hindi pa siya putol, palitan mo ng bago. Ito ang bago. Mura lang naman ito kaysa sa masira ang kanyang injection pump. I-check ko muna ulit o ipakita ko ang nozzle. Ito, kung ano ang kanyang buga. Bali ito, injection pump ito ng NSORK. Ito, scrap lang to siya. Pinalitan ko ng plunger, ginawan ko ng plataforma, tapos nilagyan ko ng maliit na tangke, yung pang fluid. Kaya ito, bumba-bumba na lang siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Kasi sa bibili ka ng bago, pang testing lang naman ito. Ito yan, nakabit ko na siya dito. Ayan, testing ko na. Makikita siguro naman, ayan, oh, ang kanyang buga, oh. Maganda pa kanyang buga, bali pino pa siya. Kaya okay pa itong kanyang nozzle. Bali yung pinakasira doon, injection pump. So yun, ikabit na natin ito at saka yung kanyang injection pump para dito sa kanyang gasolinador. Yun. Tapos pagkapasok, itesting mo kung sumusunod. Yan. Kailangan sumusunod siya bago mo takpan o i-bolt. Kasi pag hindi mo yan hindi mo siya sintro yan sa gitna, magwa-wild siya. So ayan, nakabit ko na ang kanyang filter. Ayan, oh, nakatayo na siya. Kabit na natin dito. Bubuksan na natin ito konti, tapos paikutin hanggang sa lumabas yung diesel dito para i-bleed muna natin. Yan, oh, kagaya niya, no, lumabas na ang diesel. Ibig sabihin yung kanyang injection pump meron ng diesel. Kaya ibalik natin, kapitan. So yun na nga guys, bali ito yung pinalitan ko na kanina ng injection pump. Tapos naikabit ko na yung kanyang nozzle, na-testing ko na, umandar na. So yun, umandar na siya. Nung napaandar ko na siya, maingay sa loob, lumalagotok. Tapos tiningnan ko, konti na lang yung kanyang langis, konti na lang.
siguro hanggang dito na lang ang titingnan ko. So yun, yung binuksan ko, binaklas ko na lahat. Ito na, na-open ko na. Ito pala oh, yung kanyang Conrad bushing, ayan oh. Tapos yung kanyang ring pala, kaya ang dahilan ng konti na lang ang kanyang langis kasi yung kanyang ring pala ito sobrang luwag na. Kung makikita nyo, yan o, yan ang kanyang ring. So yun, ito na yung bago. Dapat ganyan ang kanyang clearance. Medyo liner na to, kanyang liner, mayroon ng kain bleed, medyo mahigpit pa, pero mas maganda na hindi ito papasok. So yun, bali nalinisan ko na ang kanyang crankcase at crankshaft. So nalinis na, tapos ito nalinisan ko na din. Tapos kanya ito, nakuha ko na itong kanyang main bearing kasi meron ng gasgas sa lobo. Tapos ito pala ang kanyang mga pyesa na nalinisan ko na. Ayun, nakabit ko na siya. Ayun o. Ayan ang tamang posisyon ng kanyang bushing. So yun, ikabit na natin itong kanyang piston. Nalagyan ko na ng ring. So yun, na ikabit na ang piston. Kabit natin itong kanyang Conrad bushing. So yun, nahigpitan ko na itong dalawang bolt ng connecting rod. Ilalagay natin yung kanyang tappet valve. Isa lang natin itong timing gear. So lalangisan lang natin. Tapos ang timing nito maliit, dalawa. Tapos itong kanyang timing gear, isa lang to. Bali ipagitna mo lang doon sa dalawa, saka mo ilagay. Ayun. Tapos nakatap dead siya. Nakatap dead yung kanyang piston. Yun oh, diretso ang connecting rod. Kailangan pag nag-timing ka nito, kailangan nakatap dead center. Tapos itong kanyang pinaka-timing. Yan. Tapos sunod natin ito, kanyang balancer. Meron din itong timing mark, ito din oh. Dalawa. Tapos doon sa crankshaft isa. Pagitna lang din natin yung isang pointers ng timing, tapos dito pagitna natin dito sa dalawa. So yun, kabit na natin ito. Lagyan ko lang ng triban ito para maayos ang kanyang dikit. Ayan. Goods na goods. Bali ito ang kanyang oil pump. Binaklas ko muna kasi linisan ko itong fuel pump at saka oil pump at saka itong kanyang filter. Lagyan muna natin ng bolt. Bali itong kanyang bolt, bali 16 na piraso. Gamitan ko lang ng power tools para mas mabilis, pero hindi ko to ginagamit sa panghigpit kasi masisira ang thread. So yun, kabit na natin yung kanyang cylinder head. Dito, lagay muna natin itong kanyang mga gasket at saka o-ring. So, pag bago, hindi ko na nalagyan ng mga triban kasi bago pa ang kanyang gasket. So yun,
linis na, ikabit na natin. Ikabit ko muna itong kanyang pusrad para isang kabit na lang. Takin ko muna, hintayin ko lang na lumabas ang diesel dito para mapuno itong kanyang fuel line. Ayan o, meron nang lumalabas. Meron nang lumalabas na diesel, higpitan na natin. Bukan ko na panda rin. So yun, subukan natin ulit na panda rin. So yun, okay na. Hanggang dito na lang ang video ko. At maraming salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa dyan nakapag-subscribe, please subscribe on my YouTube channel. Pakipindot na rin ang bell button. Pakipiliin na rin po ang all para updated kayo sa aking bagong upload. So yan, share na lang po and like. Maraming salamat. See you sa susunod ko na video na upload. Hanggang dito na lang. Bye bye.